Hello guys! Welcome back again to my channel. If you are new here, I'm Michelle and today is gagawa tayo ng daing na bangus. I see the light inside your eyes. You make me feel like. And kung Pinoy ka, alam nyo na isa rin to sa favorite natin na almusal. So, dito sa ibang bansa, mabibili mo lang na bangus is usually yung mga nakaganitong pack. 4 na piraso siya. And as you can see, products of the Philippines. So, I bought it sa Asian store. I know hindi siya fresh. Ito ay frozen but still masarap pa rin siya para sa ating daing na bangus. Sobrang dali lang niya gawin and kung interested ka rin malaman kung paano ba maggawa ng daing na bangus is just keep on watching. So ano nga ba yung mga ingredients na kailangan natin? Kailangan natin ng bangus, of course. Ito, meron kayong mabibili na nakaano na siya, nakakat na ng ganito, just like this. Meron naman kayong mabibili na buo na isda. So, kung ayaw nyo maghati ng bangus, pwede kayong bumili ng prepared na pangdaing, just like this. Ito ay maliit lang. I think it's a baby split plain ang nakalagay. Pero, kung anong available sa inyo, basta bangus, is gamitin nyo na siya. Kailangan din natin ng paminta. Pwede kayong gumamit ng buo, dudurugin nyo lang siya kung yun yung available sa inyo. Pero ako itong durog na paminta. Kailangan din natin ng asin para pampalasa sa ating daing. Kailangan din natin gumamit ng dato puti vinegar. Sobrang kailangan natin ng vinegar. Kailangan din natin ng bawang. Ang gagamitin ko para sa 4 na piraso ng bangus is isang clove ng bawang. Gusto ko sa daing na bangus is yung maraming bawang. Masarap siya, especially kapag napirito nyo na siya. Lalagyan din natin siya ng lemon. Yung iba, gumagamit sila ng kalamansi para masarap. Since wala akong kalamansi dito, gagamit ako ng lemon. Kalahati lang siya. Hindi natin kailangan marami dahil ayaw naman natin na sobrang maasim na siya. So, yeah, yan lang yung mga ingredients na kailangan natin sa ating daing na bangus. Huhugasan ko lang yung ating bangus and simulan na natin ang pagluto. So, ito na yung ating bangus. Nahugasan ko na siya and as you can see, pre-cut na siya. Talagang nahati na siya pang daing. So, ang gagawin nyo lang is, once na nahugasan nyo siya, is kailangan nyo siyang punasan ng tissue or alisin nyo yung extrang tubig. Kasi kapag minarinate nyo siya guys, pangit siya kapag masyadong matubig yung inyong daing. And at the same time, kapag pinirito nyo siya, matilamsek. So, kailangan, kung gusto nyo masarap yung daing nyo, na hindi siya magtutubig while minamarinate nyo, punasan nyo siya, damp lang para maalis yung extrang tubig. So, yeah, yan na yung ating daing. So, ilalagay ko na lang sa description box yung exact measurement ng mga ingredients ko. And, kung gusto nyo siyang itry, is nasa description box yung recipe. So, simulan na natin siya guys. Ang gagawin lang naman natin is napakadali lang. Imamarinate lang natin yung ating daing na bangus. Ilalagay natin siya sa lalagyanan kung saan nyo siya imamarinate. Ganyan yung pagkakalagay ko ng isda para at least kapag nalagay ko yung mga ingredients is nakababad siya talaga. Para sa aking garlic, pwede nyo naman siyang pitpitin pero ako gusto ko itong gamitin kasi para press na press siya talaga. So, ilalagay nyo lang naman yung bawang like that. Gustong gusto ko itong gamitin kasi ipipress nyo lang siya like this and lalabas na yung bawang na press na siya as you can see. Mas madali siyang gamitin rather than yung pipit-pitin ko siya and then uubusin lang natin lahat ng bawang guys. Gusto nyo ba sa daing nyo na garlicky? Pwede nyo dagdagan or damihan yung inyong bawang. Kung ayaw nyo naman masyadong malasang bawang, okay lang na kahit kalahating cloves lang yung gamitin nyo, hindi isang buo. Pero ako kasi gusto ko siya na mag-garlic, sobrang mag-garlic para masarap talaga siya. So, lalagyan natin siya ng pamintang durog. Gusto ko din siya ng medyo madaming, anong tawag dito? Paminta. As in, kapag pinirito mo siya is sobrang maamoy siya. Naku, ang sarap-sarap niya kaya. 2 tablespoons is enough. Dahil 4 na piraso siya, so madami-dami siya.
Para naman sa ating asin, ako kasi tamang alat lang. Ayoko naman ng sobrang dami. Basta magkaroon lang ng lasa yung ating daing na bangus. I-squeeze lang natin yung lemon. Half of lemon lang siya. Para magkaroon siya ng konting pink. Pampabango rin kasi ang lemon. So, ayan. Na-squeeze na natin ang lemon. Para sa suka, ginagamit ko is itong Dato Puti vinegar. Masarap sana to kung yung cane vinegar, but wala akong cane vinegar. So, lalagay lang tayo ng 3 deciliter of vinegar. Ayan, para babad na babad talaga siya, guys. As you can see, ayan na yung ating daing na bangus. So, gagawin lang natin is babalik-balik rin natin siya para kumalat yung bawang sa ating lagayan. Ayan, imamarinate lang natin to magdamag. So, after natin siya i-massage, ipapasok lang natin siya sa loob ng ref para i-chill. So, yan. Yan na yung ating daing na bangus. Kung gusto nyo siyang almusalin kinabukasan, pwedeng-pwede. Pwede rin siya hanggang 3 oras na marinate. Pwede nyo na siyang ipirito. 3 hours later. Ipipirutin na natin yung ating daing. Tadam! Ito na yung daing ko. Sobrang simple lang yung gawin talaga, guys. And super sarap pa. Medyo gusto ko kasi tostado. So, ito na po yung aking daing na bangus. Napirito ko na po siya. And gumawa ako ng sausawan na toyo, mansi with tomato and sibuyas. Sinamahan ko na rin ng kape para medyo masarap ang kain. Kain tayo, guys! Kain tayo, guys! Ayan.